yung makataong galawan, di ba? Warning, sir, yung mga ano, opo. Yung mga ano nyo naman, pinapasok ko din. Asan yung sa amin? Yeah. Nasa yung kami contact. Sino to? Sa opisina po ng president eh. Oh, yan ako. Sinuli na natin. Yo! What's up, happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. For today's video mga kuys, mga guys, ay naku po, nakakagulat naman itong mga ginagawa nila mga kuys, mga gayas, ha? Yung mga pinagbabawal na technique na ayaw ni Yorme Isko Moreno noon. Yan po ang mapapanood natin sa video ito. Dahil pag hindi ka kaalyado, ay talagang babawiin sa'yo yung i-trike. Opo! Dahil yung mga i-trike na napamahagi ng Pamalang City of Manila dyan sa District 4 na kung saan ay talagang number 1 na congressman sa ratings na walang iba na si Congressman Joel Villanueva. So ngayon, pinagkukuha nila yung mga i-trike na kung saan napaka-malaking pakirabang dyan sa kanyang distrito, mga kois, mga gayas. Dahil nga, kalaban sa politics. Wow! Naman! At isa pa pag-usapan natin dito, mga kois, mga gayas, nakapagtataka at illegal at pinagbabawal na teknik na naman po ito. Naglagay sila ng mga tin o kubol sa gitna ng kalsada o sa center island. So, ibig sabihin yan, pag operated ng mga iyan, saan na dadaan yung mga sasakyan? Dahil mapupuno na yan ng mga tao. Nag-iisip po ba sila ng tama? Ha? At ito nga, si Councilor Roby Ong nakupo, binawian, binaklas na naman po talaga yung mga napaka-importante at mahalaga para sa taong bayan para makakatulong. Pero, pag hindi ka kaalyado, pag your mischoice ka, eskuche ka, ay talagang alams mo na ang mangyayari sa'yo. Wala kang karapatan na ngayon sa City of Manila pag eskuche ka. Sinasabi ko sa inyo, yan po ang mapapanood natin dito. At bago po tayo mag-umpisa, kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and share, and subscribe mga kois, mga gayas, at don't skip po sa ating mga ads dahil isa po ninyan na makakatulong po sa ating pag-upgrade ng mga gadget para mas maganda ang ating maibahagi, maibigay sa inyo na mga video mga kois, mga gayas. So this video mga kois, mga gayas is credit to Channel Rage. Ayan, pag-suporta kay FAG Punsi, pag-suporta at kay Councilor Roby Ong, mga kois, mga gayas. Doon ko po ito nakuha ang mga resources na ito, mga video clips na ito, mga kois, mga gayas. At mega love shoutout po sa lahat ng ating mga co-vloggers at mga followers, subscribers, mga kois, mga guys. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So without a further ado, let's begin. Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! Huwag kayong bumalik! Wala na babalik! Bawal po ang taksil, wala po magbabalik. Bago po siya umalis ng Maynila ay napakaklaro po na hindi na po siya tatakbo pa muli. Lagi po niya binabanggit. Kaya nung siya po ay nagsabi na balak siyang tumakbo ulit, ano ho ba ang tunay na dahilan bakit siya babalik? Hindi pa sila nakontento sa inutang nila. Tininta ko pa nila yung mga ari-arian ng Maynila. Divisoria, Apo Market, mga port, fire station, yung City Colleges of Manila. Halos lahat ng ari-arian para saan? Ilang bilyon ho yan? Saan ginamit? Sila ho, wala. Pero pumasok sa politika, ngayon lang yumama, ngayon nagkabahay. Narinig nyo doon? Pero ka ng bahay sa Alabang. May penthouse ka sa BGC, may mga rest house ka kung saan-saan. Pagkatapos mong mangutang, pagkatapos mong ibenta yung mga properties ng Maynila. Ako masama. Ako mali. Lahat ang ginawa ko mali. Pangit. Hindi ka
Subukan mo man pabagsak, ipahiya, siraan ang isang mabuting tao, isang tapat na tao, yung taong yan ay tatayo at tatayo pa rin. Ang Asan yung sa amin? Nasa yung commitment. So, ito na mga kois mga guys, ang issue mga kois mga gayas ha. Ito na! Dahil hindi ka kaalyado, gaya ng sinasabi ko kanina, asahan mo na wala ka ng karapatan ngayon sa City of Manila at babawiin ng City Manila, Pamalang Manila, yung mga naibigay donation nila na kung saan nakakatulong sa inyong distrito o sa inyong barangay. Wow! Ang tanong, pira nyo po ba yan? Di ba pira ng taong bayan yan, ha? Mga litsugas talaga kayo, ha? Ito mga panood natin from Credito Channel Ridge mga kois mga guys. So ito, binabawi po nila yung mga i-trike dyan sa Distrito 4 dahil alam na napakalakas po ni GTV Villanueva. Sino to? Sa PCP ni President eh. Oh, yan ako. Sa mula. Sinuli na namin. Kasi po, receive lang po yung letter. Magpapakot po yung meron. Ginawa po yung or August 20, ang ginawa po, August 20 bumaba sa ako singin letter, ni-receive po. So, sumang-ayon po, di sa surrender po. Pero, andito po kasi yung unit, yung surrender po, mga unit po. Kaya nga po eh. Oh, alam na, yung mga unit ng i-trike dyan, pag hindi ka kalyado ni Lacuna, kayo na po ang mag-surrender. Huwag nyo na antayin na kukunin pa nila dahil ang kapal ng mukha nila. Intik na yan. Oh. Kala mo naman talaga, sariling pira nila yan, yung mga binili sa mga gamit na iyan. Ha? Pagkakaalam po natin sa panahon ni Yorme Isko Moreno, yan po yan, mga donasyon ng iba't ibang mga tao. At pagdating sa City of Manila, dinistribute po yan sa mga distrito, barangay, para makatulong kung sakaling kinakailangang emergency. Pero ngayon, anak ng kamatis, inang yan, parang sila yung nagmamay-ari, ha? Naku po. Hindi nyo pira yan. Tandaan nyo yan. Huwag nyong gamitin sa politika ang mga iyan. Hindi nyo ba alam na sa mga ginagawa nyo, mas lalong nagagalit yung taong bayan sa inyo, ha? Hindi nyo ba alam yon? Pinaalalahanan ko kayo, baka maawa pa sila, abot ng 10% yung ratings nyo. Pero sinimulan nyo na yan, politikahin nyo yung mga tauhan ni Yorme Isko Moreno, ginigipit nyo yung mga tauhan ni Yorme Isko Moreno, ipagpatuloy nyo na yan, kasi last nyo na yan, di ba? Hindi na kayo makakabalik. Hindi na kayo makakabalik. Naman! Hindi, ganun po sir. Kung lang namin kasi sabi na po. Yeah, bigay mo na yun, kuya. Opo, sa diga sabi sir. Kukunin po namin unit. Pakausap nila po ulit. Kung ano po. For inventor po, kasi ngayon po kami nag-inventor po. Saan ba dadalhin sa dati? Motor pool na po. Sa motor pool na po. Doon open naman po yung motor pool eh. Nakapos naman po yung motor pool. Sabi na ng video. Saan dadalhin? Kaya ate? Sa motor pool daw. May sira ba yan? May sira ba yan? Dahil dadalhin nyo sa motor pool? May tanong lang namin. Oh, tanong ng taong bayan. Taong bayan din naman. Ang mga gugumastos dyan eh. O, di ba? Ang tanong. Pagkaalam natin, pag ipadala sa motor pool, ibig sabihin yan, yung mga mga sasakyan na mga sira, doon aayusin. So ngayon, sira po ba mga iyan? Pagkakaalam po natin ay talagang tumatakbo po ang mga iyan. Hindi po iyan sira. Ha? Para dadalhin nyo sa motor pool? Ayos Tapos pag po kasabi po si Fiat po natin. Berlian po. Order niyo po si Fiat po natin. Fiat po. Okay, mayon po. Ito po. Opo. Okay po. Opo. Yan. Ito nandun na ayon po sa lapos po. Ito mas yun po.
Pinagkukuha po nila lahat yan. Iyan. Dahil nga daw, may gagamitan daw para daw, mabilis daw, maihatid sa mga barangay yung mga ayuda daw galing sa City of Maynila. Wow, ha? Kung kailan last quarter ng taong ito sa kanyo pinagkukuha yan, ha? Bakit noon hindi nyo yan kinuha? Kasi palagi nyong binibida yung mga ayuda nyo. Ngayon lang, tapos sabihin dadalhin nyo sa motor pool. Wow, ha? Sira po ba iyan? Running condition yang iyan mga iyan dinadrive-ban nyo nga pa ngayon pagkuha, di ba? Pag alam natin, pag ipasok sa motor pool, may problema yung makina. Ito, running condition. Mapapawaw ka talaga. At nga yung susi niya, nandun pa nga sa motor pool. Nandun pa yung susi niya. Kaso kasi, ano na yun, kaya yung susi niya, nandun sa motor pool susi niya. May susi ba siya? Ay, wala. Nandun yung susi niya. Kaya? Check pa na lang. Gamay lang. Ang susi niya, nandun po. Tanong niyo to. Muling pagkikita. Kita mo? Bahala, may try. Kita mo? Running condition. Tapos sabihin nyo, dadalhin sa motor pool. Huy! Bibigay nyo yan sa mga kalyado nyo, mga gunggong. Huwag nyo nang sabi-sabi na sa motor pool nyo dadalhin. Nako. Wag po kami. Wag po yung mga batang Manilinyo kasi alam na yung karakas ninyo. Alam yung karakas ninyo. Pamumulitika. Ayan nyo. Maya abangan naman tayo sa City Council nito sa session nila. Nako po. Talagang alam niyo naman si Congressman JTV Joel Villanueva ay hindi papayag na tutulunggisin ng iyan. Ay makakatikim talaga kayo Antayin nyo lang pag mag-open naman yung session kasi nakaresist naman ngayon yung session sa City Council of Maynila. Magkaalamas dyan kung sino talagang nagpakuha niyan. Ha? Nakikita naman yan kung saan nyo ipamimigay niyan. Hindi naman pwede sa motor pool iyan. Walang sira iyan. Ayos. Wala nasingalan. Yung video Wala ko ikaw bibidyo. Wala ko ikaw bibidyo. Ano ba kayo? Kakatabahan pala yun. Wala, may bike. Harap meron. Harap po meron yan, pero po nawawala. Para alam din po. Wala yan, harapan yan niya. Yung wala yan, bombay mo lang. Kakapalit pa naman ang gulong niya kahapon. Bagong gulong pa. Kakapalit na ng gulong kahapon. Manilinyo. Tandaan nyo yun kung saan mapunta yon. Alams na this. Kakapalit pa naman ang gulong niya kahapon. Yun. Sige, Tol. Ang kakapal! Ang kakapal talaga! Ito pa.
Ito pa, reklamo ni Councilor Roby o nga. Ayan. Yung mga kubol na sana nakakatulong sa taong bayan, ipinagtatanggal po nila. Wow! Pero, may gana silang maglagay ng mga kubulutin sa gitna ng kalsada o sa Center Islands na alam naman natin na pinagbabawal yun na technique. So, ano ang kanilang layunin at goal kung bakit nila pagtayuan iyon? Di alam naman po nila na kung sakaling operated po iyon, mapupuno ang tao, yung kalsada, saan nadadaan yung mga sasakyan? Saan? Traffic na naman. Siyempre, maghanap yun ng mga ibang ruta. Oh, kasi masarado na, asa yung masarado talaga yung daan na iyan. Oh, sa may recto yata to, saan tong lugar na to, ha? Ito yung makataong galawan, di ba? Warning, sir, yung mga ano, yung mga ano nyo naman, pinapasok ko dito. Okay lang, sir, ang point. Pwede naman yan, ano? Ang point ko lang naman doon, warning, kumbaga yung makataong galawan, di ba? Warning, sir, yung mga ano, yung mga ano nyo naman, pinapasok ko dito. Naku sir, wala nang makataong galawan yan sir kasi pamumulitikang galawan na yun sa kanila. Galawang desperado ng mga iyahan talaga. Kaya sa pag nakita nila nga, ikaw ha, ayaw mo kay sa akin ha, kay iskutse ka. Pues, tanggalan kita ng karapatan dito sa City of Manila, tanggalan kita ng mga bagay na kung saan, sa panahon yun ni Yormisco Moreno, sa inyo po yan binigay. Dahil alam ni Yormisco Moreno na sa inyong barangay nakakatulong po iyan. O ngayon, anong tawag natin dyan? Pamumulitika. So ito na nga ngayon mga kuis, mga gayas. Kredito FG Ponce. Ayan ha. Ito na nga ngayon. O, kita nyo yan o. Center Island po iyan. Center Island, tapos kalsada, kaliwat kanan. Nankat ka, tsaka wakale. So, dyan. O, siyempre, maluwag pa ngayon kasi wala pang tao eh. Mga kubol pa lang andyan eh. So, paano na? How if kung mag-operated na iyan, tapos dagsain ng mga taong mga iyan, sa tingin nyo, madadaanan pa yan ng mga jeepney o mga kahit anong sasakyan, private o mga public utility vehicles dyan? Madadaanan pa ba yan? Dihins na yan! Magkukos na yan ng mga trapiko. Baka may maaksidente pa, masagi, masidesweep, o masagasaan. Di ba nila naisip yun, mga kois, mga gayas? Ha? Pinag-isipan po ba yung mga ginagawa nila dyan sa City of Manila ngayon? Ha? Bakit dyan pa sa gitna ng kalsada? Para sa Pasko ba yan? Ano ba yan? Ano ba yung mga kubol na yan? Akala ko naman sa City Jail o sa ibang mga kulungan lang na mga kubol. Pati dyan pala dyan sa Center Island pa talaga ha. Panoorin mo muna natin ito mga kois, mga gayas. Sa Tutuban to, may Tutuban Mall dyan. Correcto. Wow! Ramdam nila yung Pasko kasi may mga kubol at tint na sa gitna ng kalsada. Andun pa si BPS. Wow! Nagmamando ng trapiko. Sa tingin mo, sir, pag operated yan, sir, makakamando ka pa dyan, sir? Sa tingin mo lang. Napakaraming mga kubol. May mga numbers, mga yan eh. Diba? May mga numbers pa iyan. So, anong ibig sabihin yan? Parerentahan ng mga iyan? Para magtinda sa gitna ng kalsada? Wow! Only in Maynila City na magtinda sa gitna ng kalsada. Kawawang mga Manilinyo nito, mga kois, mga gayas. Bakit kawawa? Siyempre, maapektuhan yung trabaho nila. Maapektuhan yung tulog nila. Bakit? O, pupunta sa trabaho, traffic. O, pauwi, traffic. O, diba?
magkalit-lit na. Maapektuhan sila sa pagtulog. Kasi, dapat nilang maaga nang magising para makalusot dyan sa mga traffic kung sakaling maging operated na iyan, mga kuys, mga gayas. Ang galing nila mag-isip. Taliwas sa pag-isip ni Yorme Isko Moreno. Napakataliwas po sila mag-isip kay Yorme Isko Moreno. Kaya, din po talaga nila malamangan si Yorme Isko Moreno dahil ganito sila, Yan, di ba? Baka hanggang dito pa sila, Dito. Wala. Ang layo ng pag-iisip nila kay Yorme Isko Moreno. Well, hindi naman sila talaga nag-iisip para sa kapakanan ng taong bayan, but cause iniisip na lamang nila yung pangsariling interest. Opo. Pangsariling interest kasi alam po natin kung sino yung kikita dyan. Ha? Tingin nyo walang kikita dyan? Nako, napakalaking kikitain niya pag-operated na yan. Rent sa umaga, rent sa gabi. Wow! Sinong magsasakripisyo? Taong bayan. Ang galing-galing nila mag-isip. Ang galing-galing nila mag-isip, Munday. Ang galing! Ako, Munday! Ha? At ayon pa dito, mga kuys, mga gayas, ayon kay Don Marsing, ano yung sinasabi mo, Don Marsing? Kung sino yung nakakatulong, nakikinabang dito, Don Marsing? Aha, ito pala. Sabi ni Don Marsing, ayan klaro nyo. Don Marsing. Sa Facebook, social media. Kung sa konsihal nga kayang gawin ang panggigipit, paano pa kaya ang mga kumun na mamamayan, simpleng mamamayan, lalo na kung di ka kakampi? Yun na nga sinasabi ko, pag hindi ka kalyado, iwan ko lang. Di naman ginagamit sa pang-personal batkos ang mga mamamayan ng Sampaloc ang nakikinabang dahil sa ginagamit sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayan ng Sampaloc. Sa District 4. Ginagamit ng mga staff sa paghahatid ng financial at medical assistance sa mga mamamayan ng Sampaloc. Kita mo? Kita mo? Malaking pakinabang dyan sa Sampaloc yung mga e-bike o e-trike ba tawag natin dyan, basta electric po iyan. Tapos kukunin lang nila dahil karabang ka sa politika. Wow! Napaka-wow talaga. Ginagamit sa libing na mga namamatay na kadistrito. Napakalaking tulong po talagang mga iyan, mga kuys, mga gayas. Tapos ngayon, okay lang yan kasi hindi naman yan sila mga kabalik Last term, asahan nyo pag makaupo si Yorme Isko Moreno, maibalik din yan sa inyo. Masobra pa. Okay? Ito pa, sabi naman ni Don Marsing, may love shout out sa'yo, Don Marsing, ha? May love shout out sa'yo. Utos daw yan ni si RV. Sino ba si RV? Congressman Rolando Valeriano po ba? Wala naman sirong ibang congressman dyan na may si RV. Baka siya po yung tinuto. Ayan klaro yan kay Don Marsing Utos daw yan ni si RV boss na i-operate lahat ng basta kalaban. Ayon na rin yan sa mga sulsol ng mga konsihal niya, lalo na yung Lacson. Kang kilala natin to. Masyadong pabida-bida, biruin nyo, pati appointment ni Konse Alibarbar, pinapakialaman. Ganyan sila kadumi. Lumaban at kunting intindi na lang Konse Rubiong. Kung ganyan sila, may pinaguhugutan yan Parang tandaan ko yung post ni Yorme Isko Moreno.
parang, ano yung sabi niya, hindi ko na masyado ma-exact na sinasabi, na parang, juwa ang pig. Parang juwa lang ang pig. Oh? Malaman ba naman nila na lagapak yung numero nila dyan sa distrito nyo eh. Mula ulo hanggang baba. Mula ulo ang kanta to spagiting pababa. Mula ulo hanggang baba. Wow. Oh. Sana ba tayo? Distrito nga. Saan ba tayo? Malaman ba naman sila na palagapak yung numero nila dyan sa distrito nyo eh. Mula ulo hanggang baba pa naman. Sinong hindi iinit ang ulo noon? Sino? Yung mga tulunggis lang naman na ayaw matanggap yung pagkatalo. Oh. Ayaw tanggapin yung pagkatalo. Ha? Masarap ba? Masarap pa nasa pwesto? Tapos, ayaw ng taong bayan sa inyo. Wow, ito pa mga kois, mga so, tingnan nyo. Tingnan nyo. Oh. Bakit isko, sir? Isko pa rin. Basta isko. Isko, sir. Isko pa rin. Isko pa rin. Isko pa rin. Damit ko, SB, pero isko. Ay, nako mga kois, mga gaya. So, kita mo, SB. San Versusa. Alams mo na. Gumagastos ka lang yan, kukunin lang yung mga pamigay nyo, pati yung t-shirt nyo, pati yung pira mo. Tapos, yung misko ang iboboto nila. Kitang-kita mo naman, nakasuot pa ng damit mo pa talagang sinusuot. Pero ang isinisigaw galing sa puso nila, Yurmi Isko Moreno. Oh, alam mo na, SB. Naku, nakakatawa to itong mga pabida-bida dyan. Akala mo naman talaga ang lakas sila. Akala mo naman talaga minamahal sila ng mga Manilinyo. Hindi nila alam, yung pira lang habol na sa inyo kasi alam nila kung sino yung tamang tao na iluklok dyan sa City of Manila. Iwan ko lang mga inutil talaga kayo. Good job, Manilinyo. Good job. Okay? At dahil umabot naman ba kayo sa dulo ng aking video, don't forget to like, share, and subscribe sa mga kois, mga gayas. At huwag naman po paki-escape ng ads para makatulong po yan sa ating YouTube channel at mga gadget upgrade, mga kois, mga gayas, ha? Okay, so for now, I'm Gen Manila. God first, God bless all. Peace. Bye-bye. Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first!